ito daw pong panibagong impeachment complaint versus BP Sara, ikinakasa na daw po mga kababayan. At alam nyo ba kung bakit natin sinasabi na posibilidad na magwakas ang political career ni Sara Duterte once na magsalita na itong si Madriaga? So dahil po yan dito mga kababayan, pakinggan nyo po. May mga panibagong impeachment na niluluto ngayon laban po kay Vice President Sara Duterte. Isasama kayo dyan ang mga alegasyon ng nagpakilalang dating tauhan ng bise na si Ramil Madriaga. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May nilulutong bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pangungunahan daw ulit ito ng civil society groups at ilang sektor ng simbahan. Ayon yan mismo kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Mga kababayan, mga taga-simbahan din yung isa sa magpa-file ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Ang aking impormasyon, ang magpa-file nito ay mga members ng civil society, ng simbahan, basically the same sectors na nag-file last year laban kay Sara na naudlot niya. Naniniwala si Trillanes na mas mabigat na ang ihahaing bagong reklamo. Nako! Ang isang na alam ko rito ay bukod doon sa impeachment allegations na kasama doon sa last year, ang madadagdag dito ay yung mga aligasyon ni Mr. Madriaga para malaman din kung totoo ba ito o hindi. Nako! Yan ang pinakamatindi mga kababayan. Kapag kasi tumistigo ito pong si Ramil Madriaga, pihado may kalalagyan po itong si Sara Duterte. Lalo na at may sinasabi itong si Ramil Madriaga ayon po kay Pebbles na meron siyang mga hawak na ebidensya laban po dito kay Sara Duterte at para patutuhanan na totoo yung kanyang sinasabi. So ngayon, once na gumalaw na itong si Ramil Madriaga, once na umusad na yung impeachment na yan, kung hindi haharapin ni Sara Duterte yan at magtuloy-tuloy yan, posibleng ma-impeach, eto pong si Sara Duterte. Si Ramil Madriaga ang dati umanong aide ni VP Sara na nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa isang kaso ng kidnapping. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Madriaga na naging bagman siya noon ng bise. Sinabi niya ring pinondohan ng drug dealers at pogo operators ang kampanyang Inday Sara Duterte is my president noon. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa sa mga complainant noon, ang reklamong tinutukoy ni Trillanes ay iba pa sa ihahain nila. Ang i-endorse raw nila ay yung ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Yan din ang grupong naghain noong 2024. Betrayal of public trust pa rin daw ang ilalatag nilang ground for impeachment laban kay VP Sara. Tinitignan lang natin na baka madagdagan dahil may mga bagong impormasyon na pumasok. Essentially yung kay Madriaga kasi mukhang may additional information siya. Particularly dun sa kung ano nangyari dun sa 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Dagdag pa ng kongresista, maghahain silang mga complainant ng mosyon sa Korte Suprema para himukin itong maglabas ng desisyon sa motion for reconsideration tungkol sa pagbasura at pagdeklarang unconstitutional ng impeachment ni VP Sara. Mas maganda nga raw kung wala ng refiling ng impeachment at ituloy na ang trial ng Senado. Tama! Para mas madali mga kababayan. Yun ang pinakamainam dyan. Total naman, naka-archive yung impeachment sa Senado. Much better mga kababayan na wag na lang magkaroon ng refiling. Ituloy na lang yung impeachment mga kababayan na natutulog dyan sa Senado para mabilis. Dapat trial na agad. Di po ba? Para sa akin, mas pabor ako doon. Sa totoo lang mga kababayan, mas pabor ako doon kung sakasakali na ituloy na lang yung retrial mga kababayan nung impeachment na natutulog dyan sa Senado. Anyway, tuloy pa natin. Sana raw maresolba na ito bago pa mapaso ang one-year bar rule sa impeachment cases sa February 5. Sa impormasyong nakalap ng News 5, may ikatlong grupo rin na pinag-iisipang maghain ng impeachment complaint sa bise. Pinangungunahan ito ng mga abogado, pari at religious groups. Nako! Batay sa impormasyon ni Senator Trillanes, posibleng February 6 isasagawa ang paghahain ng isa sa impeachment complaint laban kay VP Sara.
Sakaling meron na, doon lang daw seryosohin at pagmimitingan ng House Committee on Justice ang usapin tungkol sa anumang impeachment complaint. Ayon yan kay committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sa usapin naman ng umuugong na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tingin ni Ridon, wala pang matibay na batayan para maghain ng impeachment laban kay PBBM, lalo na raw kung ang pagbabasihan ay ang issue sa unprogrammed appropriations at flood control scandal. Tama. Firstly, the unprogrammed Wow. appropriations had been there since 1989. 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA. And more importantly, the Supreme Court had not made a decision on whether or not unprogrammed appropriations are in fact constitutional. Parang it would be a bit premature. Naunang sinabi ng palasyo na handa si Pangulong Marcos sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya dahil wala naman daw ninakaw ang Pangulo at wala siyang Mary Grace Piatos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Saka mga kababayan, hindi po aatrasan ni Presidente yan, ni PBBM. Kasi si PBBM, hindi naman po katulad ni Sara Duterte na napatras-atras mga kababayan. Kita nyo po ba, di ba kung matatandaan nyo, nung 2022 national election, si PBBM umaattend ng mga debate. Eh si Sara Duterte ba, nakita nyo na umattend ng debate? Hindi. Buti pa nga yung iba mga tumakbo sa pagka-vice president. Nung 2022 mga kababayan, umaattend ng mga debate. Eh samantalang si Sara Duterte, wala. Nga. Ano po, pasalamat nga yan, nakitandem lang siya kay PBBM. Kung hindi po siya nakitandem kay PBBM, mukhang malabo pong manalo yan. Ano po, dahil nga bukod sa hindi umaattend ng mga debate ng mga panahon na yon, eh mapapansin nyo naman mga kababayan na talagang hindi siya gaanong pinag-uusapan noong mga panahon na yon at tanging nakapokus ang taong bayan sa presidential election. So ngayon, kung mapapansin nyo, si PBBM umaattend dyan ng mga matitinding debate noong 2022. At ngayon, kung sakali na may mag-file ng impeachment laban po kay Presidente, kay PBBM, yan naman po ay haharapin niya. Dahil hindi naman po duwag ang Presidente katulad ni Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, speaking of pananagutan at pagpaldo, pagpaldo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, aba dito mapapaisip kayo mga kababayan kasi napakatindi po nitong nakita nating ito. Ayan o. Kasi sabi po dito, basahin natin wait lang. Close lang muna natin yan. Yan, basahin muna natin yung nilalaman. Kasi sabi po dito mga kababayan, ito po kasi ay parang Bisaya. Yung sabi dito, Kathing Mati Mayor nitubag na sa nagtrending na 6.9 million Dahican Terminal Complex mga kababayan. So ngayon, bakit ba nagtrending? Ito pong Dahican Complex na ito. Kung mapapansin nyo kasi mga kababayan, gawa po sa kawayan. Although semento yung mga pundasyon, pero yung pataas mga kababayan gawa po sa kawayan tapos yung nagastos 6.9 million pesos. Ganito po ba yung terminal complex na sinasabi? Mukha bang terminal complex yan? Eh mukhang kulungan ng kambing yan mga kababayan o kulungan ng baka. Mas mukha pa nga ang poultry. Eh buti pa nga yung poultry mga kababayan, bakal pa yung pataas. Eh samantalang ito kawayan tapos 6.9 yung nagastos. Anyway, eto play po natin. Wait lang para doon sa mga nakakaintindi ng hindi ko alam yung salita nila Part of the project yan. Okay. Una sa tanan, 500 square meter na Oh. Oo, ano ba bali sa terminal na yun? Sige daw. Ano daw sabi nung mayor mga kababayan, sabi ni Kathing Mayor ng mitubag sa nagtrending na 6.9 Dahican Terminal Complex. Ano daw po ang mali? Dito daw po sa terminal na ito. Eh unang-una, mali na kawayan yung inilagay dyan. Ang laki-laki ng budget. Diba mga kababayan? Mali yung kawayan po yung inilagay dyan dahil malaki ang budget, dapat itinodo nyo na. Kasi taong bayan po dapat ang makikinabang dyan. Eh mukha po itong mukhang poultry. Etong kanilang pinagmamalaking terminal na ginastusan ng 6.9 million pesos, kawayan pa nakalagay. Hindi 6.9 or 6.8 million ang kawayan. Part of the project yan. Okay. Una sa tanan, 500 square meter na loop na square meter ang area, gitambakan pa Kawayan, yan 2 meters ng lupa.
So, cost yun. Pangalawa, may tie beam sa baba para sa foundation para isigurado natin na ligon. Okay. Tie beam, nakatago yan. Malalaki yung bakal mo dyan. Nakatago. Oo. Di kahit Okay? pa may Tapos, kahit pa may tie beam yan, mga kababayan, hindi po ganyan dapat ang itsura ng isang terminal complex. 'Di ba? Hindi po ganyan dapat, lalo na at ito ata yung isa sa kauna-unahang terminal dito sa Dahican. Ano pa, pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, yung 6.9 million pesos, magandang terminal na yung magagawa dyan. Kahit pa sabihin na malapit po sa dagat yan, kung maganda o matibay, yung ipinatayo nyo dyan, hindi po agad-agad masisira yan. Pero nakakapagtaka po dito, kita nyo, pinagmalaki pa, kawayan yung pataas. Hindi paglipas niya ng ilang taon, kahit pa sabihing ibinabad sa chemical yan, pagkalipas ng ilang taon, edi masisira na agad yan. poste. And then, ang mga bamboo na gipalit, hindi yan yung ordinaryong bamboo. Parehan eh. Hindi, uy, mahal yan. Yung mga bamboo na gipalit, yung giant bamboo. Yan ang ginapromote karon sa taas, sa lahat. Okay. Yung giant bamboo na gipalit, treated yan, niluto ba sa chemical Oo. para hindi mabukbok Oo. pag abot sa panahon. Okay. Para malaman nyo ang giant bamboo species, sa panahon ko 2012, bago ako na-unseat, tinanim ko na, nagsugod na ako magtanim niyan dito sa Mati. Hindi personal, pero through government. Okay. So, meron tayong beneficiaries niyan. Pagkabalik ko noong 2019, binalikan ko yan kasi I believe that that is the next industry. Sabi ni Ma'am Lily Pabuelos, binili, hindi yan ordinary. Hindi, sa akin kasi, mga kababayan, na ito komento ko dyan much better ginawa na lang nilang establishmento yan. Kasi pag sinabi po kasing terminal complex, syempre mga kababayan, since yan po yung ipinagawa dyan sa Dahican, dapat naman nilubos-lubos na po nila. Ano po, dapat pinaganda na nila na maganda-maganda, hindi yung kawayan yung ilalagay. Oo, ipagpalagay natin, binili nga yung kawayan. Hindi nga ordinary yung kawayan. Pero, mas matibay pa rin, mga kababayan, yung establishmento. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito yung itatagal, hindi yung panandalian. Siguro bibilang yan ng mga 2 hanggang 3 taon, pero hindi na sa mga susunod na henerasyon pa, hindi na po mapapakinabangan yan ng mga kababayang Pilipino po natin dyan. Kaya nga much better na pinulido na lang nila na tawag dito, na establishmento. Anyway, tuloy pa natin. Wala na tayong kahoy. Ayaw na natin magputol ng kahoy. Ang demand ngayon is for bamboo. Gumagawa ng furnitures para export. For export. Yes, yes. So gumawa tayo ng panibagong industry which is the giant bamboo. So ang requirement ko dito sa winning contractor na kailangan bamboo ang gamitin. Why? Practical lang tayo, no? Daplin dagat. Malapit ka sa dagat. Hindi ka pwede bakal. Because Kakainin ng dagat yung bakal mo. mutaya siya. Mutaya, di ba? Yeah, oo. Tanawa ang Don Enrique Lopez, yung kanilang Sabi dito, pero yun yung 6.9 million, mga kababayan, mahal yan. Kahit pa sabihin na binili ang kawayan na yan, mahal pa rin yan, mga kababayan. Sa totoo lang, sobrang mahal pa rin yan, mahal pa rin po niyan. Kasi kung yung 6.9 ginastos para magpatayo ng isang magandang establishmento na natawag dito na terminal complex, mas mapapakinabangan pa yan na mga susunod na henerasyon. Nakakapagtaka naman dito, 6.9 yung nagastos pero ganito yung itsura. covered court. Tanawa ang Kabuaya. Lahat ng mga covered court o multipurpose building na malapit sa dagat, hindi ba mataya? Oh. So, every 2 years, kailangan ilisan mo, palitan mo, pati ang atop mo. Labi na made of bakal siya. Yes. Mas Joby. dali. Mas Okay. dali. Okay. Hindi naman ito, kung questionin yung 6.8 million, nakadagan, hindi pa nga human yan, may banyo pa yan, na merong Pero yung accent din ng gitukuran nga yuta, ma'ams, sa city government. gipalit na yan. gihapon to sa No, city pero hindi government. gamit ang 6.8. Okay. Gipalit yan for purpose. Why? Bakit nag-terminal tayo dyan sa Dahican? Tourism area ang Dahican. So, binigyan ko ng terminal kay para sa ating mga bao-bao from Lawigan to Dahican. Kaya naghanap sila ng Mukha bang terminal yon? Mukha bang terminal yan? livelihood. Hindi na sila pwede
agawan pa ng mga pasahero sa poblasyon kay daghan na. So dapat dito, because alive ang ating buhay na buhay ang turismo sa dahikan. Okay. So we promote that. May aesthetics yan. Og sala ko ba, kung ang DNA ko nakpil, may taste Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, miski na tawag dito, saglit na humingi na lang ng pasyensya sa publiko dahil napansin yung complex na yun. Talagang ipinagmamalaki pa ipinipilit pa. Alam nyo, yung ibang mga terminal complex dyan, kahit malapit sa dagat, pag establishmento may aircon pa sa tingin nyo, paano malalagyan ng aircon yun? Diba high-tech na po ngayon, 2026 na. Konting kembot na lang, 2027, magto-2028 pa. Diba pa-advance na dapat tayo ng pa-advance? Ba't parang andahikan po ata mga kababayan, mukha po atang pahuli ng pahuli, paurong ng paurong. Sa kayo nagkatala, terminal complex, Kawayan. ako, Jovi. May taste ako. Yun ang architecture yan So, salamat na rin sa pagbablog ninyo, na paninira ninyo, nagkaroon tuloy ng atensyon. Because even Manny Piñol, the former governor, sa Cotabato, sinasabi niya that really, bamboo is the way forward. Kasi nasa mind nila pag bamboo, barato na kaayo. Ay, sus, Maria Josep, mahal ang giant bamboo. Okay. At saka hindi buong 6.8 sa bamboo lang. Oo. Nag-construct tayo dyan. Mayroon pang CR yan na itatayo. Pero nahuman na siya. Mayor. Kasilyasan Ma'am. ng CR. Natapos na ba? Kulang pa nga ang CR, ginagawa pa. Inunahan na. O hindi pa yan fully paid. Itong terminal, kulang pa nga yan Mga kababayan, kahit palagyan to ng tie beam, kahit lagyan ng tie beam yan, lagyan ng haligan, hindi po uubos ng hindi nga uubos ng 2 milyon yan. O kahit ng 1 milyon, mga kababayan. Yung mga tie beam na ganyan, putik mas malaki pa yung kusina ng bahay ko dyan. Kulang pa yan. Pero sabi na Pero rin... sinagad yan. Parang kailangan kasi for tourism purposes. Okay. So, as you say na, parang, Apply ito. wala pa siya na nahuman o na-impas. Kulang pa yan ang Ah. CR. Kasilyasan ba? Ginagawa pa. Okay. Pagsugod pa lang. Pero, kung dili nila, sa admin karon Mayor, kung dili nila tiwason, Part of the contract man yun. okay. Mm. So, buot pa sa Ang buot. akin lang, palagyan ng Imandayan accent yung mga poste para hindi makulayan ng ibang kulay. Okay. Buki man. So, May turismo ang atin oo. Tourism ang atin, so binibenta natin ang lugar. Kaya bagsak, mga kababayan, ng turismo ng Pilipinas ngayon, alam nyo na. 'Di ba kung bakit bagsak ang tourism dito sa Pilipinas? Kasi nga, mga kababayan, bukod sa yung DOT ay hindi nagpe-perform ng maayos yung nakaupo doon, may mga ganito kasing dapat na saglip na pagandahin na lang para isang bagsakan na, nagiging problema pa. Hindi kasi paninira yung sinasabi natin dito, mga kababayan. Katotohanan po ito. Na kung mas maganda, kahit pa sabihin na malapit sa dagat yan, kung ang inilagay dyan, mga kababayan, ay bakal, ginawa na lang establishmento, tapos kada 2 taon, inaano nila, nire-renovate nila, chine-check yung mga dapat ayusin, magtatagal po yung project na yon. Pero itong Kawayan, mga kababayan, kahit sabihin nilang niluto nila sa chemical, kahit sabihin pa nila, mga kababayan, na mahal yung Kawayan pa rin po yan. Mas matindi pa rin yung bakal at establishmento, mas matibay pa rin po yun. Natin, di ba? Oo. Oo. Are we selling our identity? Yeah, of course. Who are we? Matinyans, kinsata. Daghan tayong lumad dire. Pero ganahan ko atong salamat yung mga imong Sabi ni Kuya Romy Diaz, kapapasok ko lang, ask ko lang, ano ba yan, terminal ng Kawayan? Hindi daw po terminal daw po, Dahikan. Hindi ko kasi alam yung lugar ng Dahikan Dahikan Terminal Complex. Yun yung pangalan nung may Kawayan. Ha? tawa, no? No, di Pati yung nag-interview natatawa 6.9 million pesos. Tapos ganon. Kahit palagyan mo ng CR yan. Kahit 10 CR pa yan. yung nakpil We have that in our blood, aesthetics, design, everything. I'm sorry if that offends you, but nasa akin na yan The taste. Okay. Parang yung pylon, yung welcome arc, makita mo the taste, di ba? So, isa na yan. Gusto ko talaga i-promote ang bamboo. Grabe no po. Di talaga to kaaya-aya.
Kasi livelihood for the people na mga nakatanim na. Dako na, dama na tayong natanim dito sa Mati ng giant Grabe. bamboo. In fact, kung nadayon lang ako, may buyer na yan sa labas. Ginagawa nila for furnitures. Siguro may pag bliss ba? binagyo to, ubos Okay. Para tama na yung pagputol ng mga magkuno or mga lawaan. Enough. Kasi pinoprocess yan, tapos ini-export na yan. Okay. So once and for all, kining ilahang, kining gingon nga terminal bamboo ba? Walay nakapaldo ana. Wala. Kinsa. Tinatanong kung wala daw pong pumaldo dyan sa proyekto na yan. Wala naman daw po. Pero sa tingin nyo, mga kababayan, Davao pala to. Davao ba to? Davao? Davao ba to? Davao? Yung dahikan? Comment nyo nga mga kababayan, sa Davao ba to? Yung dahikan? Comment nyo dyan ha kung sa Davao to. Sa Davao ba yan? Hindi ko kasi talaga alam yung lugar. Pero yung salita, kahawid nga nung salita nila. Ina Pulong Duterte. Okay. Kaya naman pala ganito. Kaya naman pala ganito mga kababayan. Wala naman daw pumaldo eh. Pero kayo, kung kayo tatanungin, may pumaldo, wala. Hindi, kung kayo tatanungin ko mga kababayan, sa tingin nyo, pumaldo, wala. Pumaldo ba yung kontraktor? Pumaldo ba si mayor? Hindi, tanong lang naman. Diba kasi grabe to mga kababayan. Isang bagsakan na lang din naman, hindi pa nila pinulido. Kasi kung tutusin, ang baka lang naman na magagamit dyan, yung naka-expose ang baka lang naman na magagamit dyan, yung pang trusses. Kung ginawa na lang sana nilang establishmento, mas matibay pa yan. Diba mga kababayan? Kaya nangyari dito, yung kawayan. Pag binagyo to ng malakas na bagyo, wag naman sana, ubus to mga kababayan, ubus to. Hindi ako naniniwalang 6.9 million yan. Kahit pa magpatayo ng napakaraming CR dyan, hindi pa mauubos yung 6.9 million pesos. Diba? Grabe to mga kababayan. 10 times paldo yan. Talagang paldo. Pero wala naman daw pong pumaldo. Sabi nung Mayora, ewan ko kung Mayora yung nagsasalita pero sa akin mga kababayan, hindi po makatao yan. Siyempre, pera pa rin ng taong bayan yung ginagamit dyan. Pera pa rin ng mga taxpayers yung ginagamit dyan. Kaya ito dapat masilip din to ng ating gobyerno. At magbigay sila ng komento hingil po dito sa complex na ito. Sa terminal complex na ito, nagawa po sa Kawayan na ang nagastos, ang budget na nakalaan ay 6.9 million pesos mga kababayan. So anyway, kayo, ano pa masasabi nyo hingil po dyan? Sa inyong palagay mga kababayan, may pumaldo ba o wala? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan.